Hello po sa lahat po ng mga Don Bell fans, sa lahat mga supporters po ni Donnie at ni Miss Bel Mariano. Dahil for today's video, may lilinawin po tayo kasi may mga nagsisirculate na news online patungkol po sa totoong dahilan ng paghihiwalay nitong si Mr. Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano. Ngayon, itong si Donnie ay hindi na po nakapagpigil. Siya po ay nag-post na sa kanya pong Facebook page to clear up lahat po ng mga issues na naglalabasan patungkol sa kanilang paghihiwalay bilang love team. So ito po yung ating pag-uusapan. Pero bago yan, okay, yung araw ito na dahil mainit pong pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz ang ilan sa mga kumakalat na anumang balita, lalo na kapag ang sangkot ay pinakasikat at pinakahinahanga ang young star ngayon na si Donnie Pangilinan. Kamakailan lamang ay umugong ang balita na tila raw mag-i-enlist na ang aktor. Dahil dito marami sa kanyang supporters ang nagtaka at kinabahan at napaisip kung ano nga ba talagang ibig sabihin nito. Kasi kahit ako, ano ba ibig sabihin na mag-i-enlist? Kaya naman syempre, mega search po tayo para at least hindi lang ako yung naku-curious, pati kayo, alam po curious din kayo kung ano yung mag-i-enlist, ano ba yung plano ni Donnie, totoo ba yung mga plano na to. So may ilan na agad nagtatanong, sabi dyan, aalis na ba siya sa showbiz? Magmi-military ba siya? Temporary lang ba to? At paano na ang Don Bell? Dahil nga sa mga haka-haka at samot-saring reaction online, mas maging mainit ang usapan tungkol sa salitang enlist. Para sa iba, simpleng salita lamang ito, ngunit para sa mga fans ng isang celebrity, malaki ang naging epekto kapag naririnig nila na maaaring pumasok sa military training o serbisyo ang kanilang iniidolo. So ito na, para lang po malinaw po sa ating lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng enlist, diba? Ang salitang enlist po ay karaniwang ginagamit kapag ang isang tao ay kusang sumasali o nagpaparehistro sa isang organisasyon, lalo na sa military or armed forces. Kapag sinabing mag-i-enlist, madalas itong nangangahulugan na sasailalim ang isang tao sa military service o training. Sa ibang bansa gaya ng South Korea, normal para sa mga artista ang mag-enlist dahil required ang military service para sa kalalakihan. Kaya naman nang marinig ng ilan ng salitang ito ay may kaugnayan kay Donnie Pangilinan, marami ang nagulat dahil hindi naman mandatory sa Pilipinas ang military service sa ordinaryong mamamayan. Ngunit may pagkakataon ding ginagamit ang enlist sa ibang konteksto. Maaari itong tumutukoy sa pagsali sa training program o reserve military unit o espesyal na proyekto na may kaugnayan sa serbisyo at disiplina. So, nung narinig po kasi yung enlist, parang sinasabi nila dito na isa sa pinaka-biggest factor kung bakit si Mr. Donnie Pangilinan and Bel Mariano ay nag-decide na sila po ay maghihiwalay pansamantala sa love team, hindi muna sila gagawa ng project. And isa sa mga naglitawa ngayon is mag-i-enlist nga daw siya. Totoo po yun na hindi naman talaga mandatory sa Pilipinas ang pagte-training or pagkakaroon po or pagsali sa military services, diba? Pero pwede po kasing ang isang tao ay pumasok po sa mag-enlist tapos reserve lang siya. Pag tinawag kasing reserve, kapag kinakailangan po ng serbisyo ng bilang isang militar, kailangan mong tumugon dun sa panawagan kasi nga nag-training ka. Pero ito nga, nag-post nga si Mr. Donnie Pangilinan, sabi, sino nagsabing mag-enlist ako? Ganyan. So bakit naging malaking usapan to, 'di ba? Hindi may kakaila na si Donnie sa pinakasikat na leading man ng kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang kagwapuhan, hinahangaan siya dahil pagiging mabait, humble at family-oriented. Kaya naman, natural lang na maging emotional ang fans sa anumang balitang may kinalaman sa kanyang future. Kaya po talagang isa rin sa mga nag-trigger sa tao, 'di ba? Kung bakit itong si Donnie ay mag-i-enlist. 'Di ba nung huling interview nila is nagpakalbo siya. So parang feeling ng ilang tao, yun po ang preparasyon ni Mr. Donnie para magpa-enlist. Kaya doon po pumasok yung usapin na ito doon na trigger to, 'di ba? So, bukod sa kanyang kagwapuhan, syempre hinahangaan siya sa pagiging babait, family-oriented. Kaya naman natural lang na naging emotional lang fan sa anumang balitang may kinalaman sa kanyang future. Para maraming mga supporters ang agad na nag-post online ng kani-kanilang mga reaksyon. Sabi doon, paano na po yung mga projects niya? Matatagalan ba siyang mawala sa TV? Kasama pa rin ba si Bel? Ang iba naman ay super proud at nagsasabing magandang hakbang ito kung sakaling totoo man dahil nagpapakita raw ito ng pagiging responsable at makabayan. Sa imahe kasi ni Donnie bilang huwarang kabataan, isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang impact ng balitang ito dahil malinis ang reputasyon ni Donnie Pangilinan. Sa dami ng mga artistang nasasangkot sa kontrobersya, kakaiba si Donnie dahil madalas siyang ilarawan bilang disiplinado at may respeto sa pamilya at trabaho. Lumaki siya sa pamilyang kilala rin sa industriya at anak siya ni Anthony Pangilinan at ni Maricel Laksa Pangilinan. Dahil dito, kitang-kita ng publiko na maganda ang pagpapalaki sa kanya.
Kaya marahil kung sakaling totoo ang mga usapin ng enlistment, hindi ito imposible dahil mukhang kayang-kaya ni Donnie ang isang buhay na may disiplina at commitment. Pero tandaan po natin, hindi po ganun kadali na mag-i-enlist ka, papasok ka sa isang training. Kasi pag pumasok ka dyan, it's either pag kinaya mo, diba, pag-graduate ka bilang isang Armed Forces of the Philippines or bilang isang Reserve Military Services, ano po yan, kumbaga yung buhay mo, hindi mo nahawak yan, diba? Hindi po madali yung training na pinagdadaanan po nila, lalo na kapag ikaw ay talagang full, pag nagustuhan na ni Donnie, diba, na mag-enlist siya at nagustuhan niya na yung kanyang buhay doon, baka mamaya padala siya sa ibang bansa, diba, ganun kasi, may mga kamag-anak kasing husband ko na ganyan. So, kasi sa dami po ng mga artistang nasasangkot ngayon sa kontrobersya, kakaiba kasi si Donnie dahil madalas siyang ilarawan bilang disiplinado at may respeto sa pamilya at trabaho. Lumaki siya sa pamilyang kilala rin sa industriya, anak siya ni Anthony Pangilinan at Maricel Lacsa Pangilinan, at dahil dito, kitang-kita ng publiko na talagang maganda ang pagpapalaki sa kanya. Marahil, para sa marami, kung sakaling totoo man ito, ay hindi ito imposible dahil mukhang kayang-kaya naman niya yan, diba? So meron po mga posible rin kasing dahilan kung bakit gusto niyang mag-enlist. Number one, of course, yung kanyang personal growth. Maraming kabataan ang sumasali sa training, military-related programs upang mas maging matatag mentally at emotionally. Hindi biro ang buhay ng isang artista. Punong-puno ito ng pressure, expectation, at criticism. Maaaring nais lamang ni Donnie na subukan ang isang environment na magpapalakas palalo sa kanyang karakter bilang tao. And of course, syempre, naghahanda rin siya for future roles. Kasi sa showbiz industry, may mga artistang sumasailalim din sa mga military training para mas mapaghandaan ang kanilang acting roles at seryeng nangangailangan ng physical discipline. And of course, syempre, gusto niya rin talaga maging isang inspirasyon. Kapag may celebrity na gumagawa ng mga bagay na may kaugnayan sa serbisyo o disiplina, kaya maraming kabataan nag-iinganyo na maging isang responsable na rin, diba? Parang gusto niya maging inspirasyon sa iba. So, dahil dito, syempre, hindi rin mawawala ang reaksyon ng mga fans sa tambalang Don Bell. May ilang nalulungkot dahil baka raw mabawasan kanilang project na magkasama, at ang tambalan ng dalawa isa sa pinakamalakas ngayon na sa industriya, kaya anumang posibleng temporaring pagkawala ng isa ay talagang ikakabahala ng fans. Ngunit marami rin ang nagpahayag ng suporta. Ayon sa kanila, kung ano man daw ang makabubuti para kay Donnie ay susuportahan nila. Ito ang isa sa pinakamagagandang katangian ng tunay na supporters. Hindi lamang sila nandyan kapag masaya at puno ng kilig ang lahat, kundi pati sa mga personal na desisyon ay makakatulong sa paglago ng kanilang iniidolo. Kaya naman sa ngayon, kahit nasabihin natin na kumakalat yung mga news na yan, wala pa naman talagang confirmation coming from Mr. Donnie and his family na totoo nga talaga yung news na mag-i-enlist siya. So, abangan na lang natin. So, that's it for today. Cathy Garcia Sampana. Ano nga ba ang sikretong ibinunyag nito patungkol sa huling moving gagawin ni Donnie at ni Bel Mariano? May kinalaman ba ito sa kanilang totoong relasyon? So, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya. Ngayong araw, ito na pag-uusapan na natin kasi alam natin na sa mundo ng showbiz sa Pilipinas ay hindi na po bago ang konsepto na itinadhana. Maraming proyekto ang dumaan sa iba't ibang kamay bago tuluyang mapunta sa tamang artista. Ganito ang nangyari sa pelikulang Tayo sa Wakas na ngayon ay pinagbibidahan ng tambalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na mas kilala bilang Don Bell. Ayon po sa ulat, ang nasabing pelikula ay hindi talaga original na para sa kanila at sa katunayan matagal nang nabuo ang konsepto nito at nakatakdang ibigay sana sa ibang love team. So ngunit sa paglipas ng panahon tila may mas malalim na dahilan kung bakit sa huli ay sa Don Bell ito napunta. O diba? Ito po talaga yung masasabi natin na this is God's will kasi parang sinasabi ni Direk Cathy Garcia Sampana dito or to that article na parang hindi talaga nakalaan kay Donnie at Bel yung nasabing proyekto na Tayo sa Wakas. Ang dami pong mga love teams na pinagpilian pero dahil kalooban ng Diyos na talagang kay Donnie at Bel Mariano mapunta ito sa kanila po, kaya po sinabi ni Direk Cathy Garcia Sampana na itinadhana talaga si Donnie at si Bel. Ang Tayo sa Wakas ay isang romantic drama film na idinirect ng kilalang direktor na si Cathy Garcia Sampana, isa sa sinatawag na pinakarespetadong direktor sa industriya, lalo na pagdating sa mga pelikulang pag-ibig na tumatatak sa puso ng mga manonood. Ayon sa writer ng pelikula, matagal na tong idea. Noong 2018 pa pala ito, no? Ngunit hindi agad ito naisa katuparan dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang na ang paghahanap ng tamang mga artistang babagay sa kwento. Dito pa lang makikita na ang proyekto ay hindi basta-basta.
Isa itong kwento na hinubog sa loob ng maraming taon, pinag-isipan, inayos at hinintay ang tamang panahon. So dahil dito, isa sa pinag-uusap-usapang bahagi ng balita ay ang revelasyon na ang Tayo sa Wakas ay hindi talaga para sa Don Bell nung una. Diba? Sa industriya ng showbiz kasi karaniwan ang ganitong sitwasyon, maraming proyekto ang unang inaalok sa mga ibang artista, ngunit sa iba't ibang dahilan. Schedule, conflict, pagbabago ng konsepto o simpleng hindi swak ang chemistry. So dahil dito nagkakaroon ng pagbabago sa casting. Sa kaso po ng Tayo sa Wakas, tila hindi pa handa noon ang proyekto para sa Don Bell. Maaring hinahanap pa ang tamang timpla ng emosyon, maturity at lalim na kinakailangan ng kwento. Pero ang tanong nga, bakit naging para sa Don Bell kung hindi pala siya talaga intended for Don Bell? Bakit napunta sa kanila? No, sa paglipas kasi ng panahon, unti-unting naging malinaw kung bakit si Don Bell napunta ang proyekto. Una, lumaki at nagmature ang kanilang love team. Mula sa kanilang unang pagsasama sa He's Into Her hanggang sa iba pa nilang proyekto, makikita ang evolution ng kanilang acting at chemistry. Pangalawa, ang Tayo sa Wakas ay isang kwento tungkol sa mga mas komplikadong aspeto ng relasyon. Hindi lang kilig, kundi sakit, desisyon at katotohanan ng pag-ibig. At dito pumapasok ang lakas ng Don Bell. Hindi na sila basta teen love team, kaya na nilang dalhin ng mas mabigat na emosyon. Ang pelikula ay umiikot sa isang magkasintahan na dumaraan sa isang yugto ng kanilang relasyon kung saan kailangan nilang magdesisyon. Ipagpatuloy ba nila ang kanilang pagmamahalan o tatapusin na ito? Ito ay isang relatable na tema, lalo na sa mga taong dumaan sa almost relationship o sa mga relasyong dumating sa punto ng paghihiwalay. Hindi ito fairy tales, hindi ito simpleng love story, ito ay kwento ng realidad. So, ibig sabihin pala, kung 2018 pa lang is meron na talagang material at inihintay lang talaga yung tinatawag na maturity date para po talagang makahanap po sila ng tamang tao para dito. So, ilang taon po ang hinintay bago po talaga siya ginawa. Kumbaga, ready na siya. But, talagang intended talaga siya for Donnie and Bell. Tapos sa timingan pa na parang this is gonna be the last project na pagsasamahan nila for now. Kaya naman talagang nag-timing, nagtugma-tugma, 'di ba? So, kaya talagang nakaka-excite din panoorin talaga itong movie na ito, 'di ba? Pero ito nga ang tanong, bakit nga ba malakas ang impact nito? Ang Tayo sa Wakas ay may potential na maging isa sa pinaka-memorable na pelikula ng Don Bell dahil ito ang kanilang pagbabalik pelikula matapos ang ilang taon. Mas mature na ang kanilang roles, mas malalim ang kwento kumpara sa kanilang mga nakaraang proyekto. Bukod dito, mataas ang expectation ng fans dahil matagal nilang hinintay ang pagbabalik ng tambalan sa big screen. So ito po ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga fans. Hindi may kakailan ang Don Bell ay isa sa pinakamalaking fanbase sa Pilipinas ngayon. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito, agad itong naging trending sa social media. Marami ang nagsasabing worth the wait ang pagbabalik nila. Meron din nagsabing excited silang makita ang mas mature na side ng tambalan at naniniwala silang bagay sa kanila ang kwento. At of course, meron din nagsasabi na totoo nga ba talagang itinadhana, no? Sa puntong ito, magandang pag-isipan ang salitang itinadhana. Totoo bang para sa Don Bell ang pelikulang ito? Sa aking pananaw yung point of view po, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa timing. Kasi napakahalaga po talaga ng timing. Kung ibinigay ang pelikula sa kanila noon, maaaring hindi nila ito nabigyan ng hustisya. Ngunit ngayon, dahil ang kanilang karanasan at pag-unlad bilang mga artista, mas maganda na silang gampanan ang kwento. Minsan, hindi sapat ang talento at kailangan din ng tamang panahon, 'di ba? Timing is everything, sabi nga po, 'di ba? Kung ginawa po nila yan noon, parang hindi ganun kalakas yung impact nito sa mga manonood kasi parang hindi pa tamang panahon para sa kanilang dalawa, 'di ba? So, ang kwento ng Tayo sa Wakas ay patunay na mahalaga ang timing sa industriya. Maraming proyekto ang nauudlot, na ipapasa sa iba, nabibigyan ng bagong buhay at sa huli napupunta sa tamang artista sa tamang oras. Isa sa pinakamagandang aspeto ng pelikula ay ang pagiging totoo nito. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa happy ending. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang magpaalam. Ito ang mensaheng dala ng Tayo sa Wakas. Parang ngayon palang malungkot na ako dito, pero sa tingin ko kasi based on my experience, base sa mga napanood kong movie ni Direk Cathy Garcia Sampana, lagi yan sinasabi na kapag po gumawa siya ng pelikula, she make it a point na lahat po ng lalabas ng sinihan ay hindi malungkot kung hindi masaya at nakuha nila yung satisfaction o yung happy ending dun po sa nasabing pelikula. Pero dito pa lang sa trailer na sinasabi nito, sinabi niya dito na hindi daw lahat ng pag-ibig ay natatapos sa happy ending. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang magpaalam. Oh my God! Ang bigat ng hugot, diba? So, kaya talagang nakaka-excite. Ang Tayo sa Wakas ay hindi lang isang pelikula. Ito ay kwento ng paglalakbay, hindi lang ng mga karakter, kundi pati
ng artistang bumubuo nito. Mula sa pagiging proyekto para sa ibang love team hanggang sa maging comeback film ng Don Bell, malinaw na may dahilan kung bakit ito nangyari. Sa huli, maaaring hindi ito tungkol sa kung sino ang unang napili, kundi kung sino ang tunay na para sa kwento. At sa pagkakataong ito, tila ang sagot ay malinaw. Ang pelikulang Tayo sa Wakas ay para talaga kina Donnie at Bell. Kaya naman, congrats Don Bell. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!